Ang pinakaunang digital ID sa atin is the national ID. Na-digitize nila yung national ID natin. For sure, yung iba, hindi pa nakakuha ng physical card. To be honest, I love the app. Everything is there na kulang na lang doon passport eh. Driver's license, nandyan, right? Nandyan na, yes. Kung hindi mo dala yung physical ID na lisensya mo, pwede mo na ipakita. We are advancing. May progress dito sa Pinas eh. And this is one of them. Kung magta-travel ka outside the country, I'm not sure what happens failure to declare. Makakaroon ka ng problema. Mahaharang ka talaga sa immigration. It's a very important app. Every Filipino should have it. You need the eGov. The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect those of the producers, network, or sponsors. Listener discretion is advised. Today's session, we're going to be talking about the eGov app ng Pinas. So, ang eGov is the official app, a government app. It started when we couldn't get access to the physical cards of the national ID. So, ang ginawa nila is na-digitize nila yung national ID natin. For sure, yung iba, hindi pa nakakuha ng physical card. Ikaw, nakuha mo na? Nag-apply ako. Aha. And since, I think 2021 pa yata, 2020. Dumating? No, wala. Hanggang ngayon, wala pa. Nagpunta ako sabi nila sa post office. Di ba pag kumuha ka, they will give you a reference number. Yeah. Ang haba ng reference number. Yeah. Punta ako sa kanila, wala daw issue. Wala daw ganung klaseng reference number. So sabi nung sa post office, punta ka ng PSA. Sabi ko, anong sense? Bakit ako pa nag-apply sa di kung punta ako ng PSA, di dapat. Dito na lang ako nag-apply. Hindi na ako dapat pumunta dito. So, that was actually the second time nangyari sa akin yun. The first one was the UMID ID. That was yun yung isa pang collaboration na pinagsama-sama yung PhilHealth, GSIS, SSS. So, ewan ko ba bakit laging sa akin yata natatapat. So, apparently, wala pa rin akong national ID. Yung physical card, wala na pa. Physical card. Okay. Pero yung I think naging problema yung physical card, naggawa sila ng printout. Remember, nagpadala sila, nagbahay-bahay sila. Parang sa barangay, ipiprint out nila, tapos yun inalamin nila, which is a stupid solution. ang pagkaalala ko, few years back, I think it was 2-3 years back, may nasunog na isang, I'm not sure if that was the post office, pero it was the division where dinidistribute nila yung national ID card. May nasunog. It was a big fire. And then, naubos yung cards daw. Kaya I think that they were forced to create this app, which is a good thing para sa akin. Ang pinakaunang digital ID sa atin is the national ID. So if you download the eGov app sa App Store or para sa mga Android sa Google Play, actually, even sa Huawei phones, they have the app gallery. So you could download it there. And you could create an account, i-verify mo siya with your correct details, with your phone number, and then automatic magsisync yung national ID mo. Yes. So, back then kasi, they needed the reference. Pero yung sa akin, na-auto-sync na siya eh. Kasi as long as na-verify mo yung details mo, automatic na siya. And I remembered when that was the first time na, wow, parang national ID na siya. Parang it's our digital one, our EID. Right? And then, ang transition from that was, syempre, matutuwa ka na meron ka ng digital ID, pero hindi siya valid pa din. Pero puti na lang ngayon, valid na siya. Kasi, automatic din nag-sync yung PhilHealth ID, and then nag-sync din yung mga contributions sa SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Okay? So, nag-sync na siya automatic. Dati kasi, galing din akong abroad. Hindi ako nag-OFW, pero doon ako lumaki. Kasi doon, parents ko, they were the OFW. So, automatic nakaroon ako ng OWA. It's overseas workers, blah, 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 blah. It's something that everyone Filipino should have when they're abroad, even kung bata ka. So, I had the OWA ID as well. Na-sync din siya. Right now, if you open the eGov right now, and let's say, working na siya on your end, yung sa akin kasi,
nandun din yung mga vaccination certificates. Kung anong klaseng vaccine, syempre, nawala yung mga certificates natin, di ba? I don't know wherever it went, pero right now, andun na yung record na sa isang eGov app. It is, to be honest, I love the app. Kasi, everything is there na kulang na lang doon passport eh. Driver's license, nandyan, right? Andun na, yes. Nandyan na. Pero, medyo tricky yung driver's license kasi, ako nga, hindi ko nahanap. Ikaw pa nagturo sa akin na kailangan mo Pupunta ka pa i-apply. hindi siya, dapat parang, pag ID, nasama-sama na siya. Kunwari, kung access mo yung ID, nandun na lahat yung sama-sama na ID. Pero hindi, ang gagawin mo, pupunta ka kung anong, let's say, driver's license. So, pupunta ka doon click mo yung NGAs, and then pupunta ka doon sa LTO, tsaka mo palang i-access. Hanapin mo doon yung, papasok ka pa ng LTMS. Ang weird nun kasi kailan mo pumasok pa, yung ibang cards, automatic na nag-sync. Dapat na automatic na nag-sync kasi it's your, I'm sure there's only one McLean de Guzman with a certain SSS number and Pag-ibig and TIN, nandun na lahat. Di ba i-auto-sync yun? The problem is with the systems of our Philippine government, hindi siya synchronized. So, good example, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, hindi sila synchronized at all. Hiwalay na database yan. Hiwalay sila. They have their own structure, they have their own system. That's why hindi nila ma-unify yung data. So, lalo, LTO, passport, hindi yan ma-unify. But you know what? I'm not complaining. Buti na lang nakaroon ng eGov kasi nandun na lahat. So now, sa mga ibang viewers natin na hindi alam yung eGov, think about this. Kung magta-travel ka outside the country, this is international. You need the eGov app. You really need that because dun mo i-declare yung departure mo and yung arrival mo. So, kahit pabalik ka ng Pinas, kailangan i-declare. I'm not sure what happens failure to declare. Makakaroon ka ng problema. Mahaharang ka talaga sa immigration. So, the moment na meron kang declaration, maganda yung declaration nila kasi declare mo na aalis ka. So, pag alis mo, yung check nila yung QR na na-generate mo for that day na yung alis mo. So, doon pa lang sa immigrations or I think doon, bago mag-immigrations, i-scan nila, okay, pwede ka na pumasok. Ganun din yung pabalik. Pagbalik mo, tapos after immigrations, paglabas mo, pag wala kang QR, na-declare na arrival ka, sorry, tabi ka muna. I-hold ka na. I-hold ka. Oh, no. Tapos ngayon, you have two options. Gagawin mo bago ka lumabas. Gagawin mo. Kung wala kang app, sorry ka, kailan mo gawin. Tapos kung wala talaga, you have to paper. Sulat. Kasi dati yung declaration is papel eh. As in papel mismo. Maliit na papel. Tapos lalagay mo yung details mo. Hassle lang. Ito QR na lang. Oh. Hindi mo na kailangan i-fill up yung buong details mo. Pag, let's say, arrival or departure, click mo, let's say, yung ticket, yung flight number, yung date of departure and all that. Then automatic i-fill up niya yung details mo. Tapos, ang kagandahan dito is, for example, may kasama kang bata or may kasama kang senior. Wala naman silang app. Pwede mo sila i-add as family. Okay. So, pipiliin mo yung, for example, may kasama kang bata, dalawa, right? Pre-departure, i-add mo na yung profile nila na naka-link sa profile mo. So, anytime na gusto mo sila i-declare, check box lang. So, ito, kasama ko. Add-on na lang sila. Add-on. Parang sa McDo, di ba? Go large, gano'n. Di ba? Yun yung kagandahan sa eGov. Tapos, onti-onti, they're improving it. Ang ganda din digital ID. And then, dun nga sa lisensya, kung i-link yan, syempre medyo hassle lang yung linking. Pero pag nagawa na yan, ang pagkaalam ko, you could, kung hindi mo dala yung physical ID na lisensya mo, pwede mo na ipakita. Yes, meron ng RA or batas na na nagsasabi na you could now use your digital ID. Pag na checkpoint for especially nga sa mga checkpoint, no. Minsan kasi 'di ba, pag nagmamadali tayo, nakalimutan ko yung wallet ko. Yeah. Laging ganoon, pag nawala ang wallet, automatic walang lisensya 'yon. Yes. Pero since mas nakakalimutan mo ang wallet pera kaysa cellphone. Kasi laging dadalhin mo, cellphone agad ang phone. Kasi nandun na. At least buti ngayon, allowed na siya. Pero I haven't tried. I think
2 weeks ago. Para kung gusto ko siyang gamitin eh. So, nagsumundo ko kay Mrs. And then, so, late night, 11 p.m., checkpoint. Hindi ko alam kung ano dudukutin ko, yung wallet ko o yung cellphone ko. Pero medyo hassle since nagmamadali late na. Kinakabahan ka. Yung pa isa, medyo kinakabahan ako kasi alam mo naman yung mga tendency ng mga police officers natin or yung mga men in uniform. Hindi sila updated sa mga ganyan. Basta ang alam lang nila pag nag-checkpoint, lisensya. Oh, tapos the other day naman, I think same guy or same location, na checkpoint ako. Unang hiningi, lisensya. Sabi ko, boss, rehistro, lisensya lang. Sabi ko, okay. Dapat proactive ka na. Pag hininto ka, lisensya mo na. Actually, ilalabas ko na siya eh. Since mas accessible yung wallet. So, lisensya, pag dukot ka ng lisensya, kukunin ko na yung sa compartment. Sabi niya, ako pa nagtanong eh, sir, rehistro? Hindi, lisensya lang. Sabi ko, sigurado po kayo, kukunin ka. Pero kinuha ko pa rin. Kasi baka mamaya kung kailan paalis ka na, rehistro, hassle din eh. Pero dapat ibigay mo na lahat. Oo. Kasi hassle din yun. Siyempre makita, kompleto, di ba? Yung iba ginagawa, nilalagay sa isang parang pamphlet. Yeah. Nandula, sabi ko, hassle naman. Tapos pag kailangan mo yung driver's license, kukunin mo rin, dudukutin mo rin. Tatanggalin mo. Hindi naman, bawal naman yung mag-duplicate ka tapos dalawang driver's license mo. Bawal yun. Nasa batas yun na hindi pwedeng dalawang driver's license mo. Pero now, when it comes to the app, Ayan. kailangan ipakita mo na naka-login ka sa eGov or sa LTM. What do you call it? Yung portal ng LTO. Ano tawag na? LTMS? LTMS. Okay, yeah, LTMS. What does LTMS mean? Okay, so LTMS is Land Transportation Management System Portal. What a mouthful. Land Transport Management System. Dapat LTO portal na? Mas madali, di ba? Well, it is LTMS. Tapos, ano sabi mo kanina? Yung renewal ng lisensya ngayon? Yes. Through yung portal na? Or eGov? Yes, sa portal din. Sa portal din. Okay. And then, wait, sorry. Nakita ko siya sa isang, merong vlogger na eto kagandahan sa mga vloggers natin eh. Para magkaroon ng content, mga ganyang bagay, pinupuntahan nila. So, nag-try sila na meron na palang, pwede ka na palang mag-renew ng license na hindi ka na pipila. Pero, sa nakita ko dun sa video niya, nandun din siya sa LTO. Pero pwedeng wala ka dun So, pwedeng nasa bahay. Tinitest lang niya just to be sure. Kasi parang so may option ka, since nandun ka na sa LTO, pwede kang pumila, pero meron din silang lugar na doon ka mag-fill up or doon nila ipaprocess online. So parang meron silang another room doon na doon ka nila pipicturean, then doon ka maglalagay ng mga details mo if you're not aware or hindi mo alam kung paano yung process. So at least ngayon, kahit nasa trabaho ka, magre-renew ko ng license. At the comfort of your, nasa office ka na. Kawawa yung mga fixers ngayon. Yun ang sabi yun ang sabi ni, sino ba to? Si Secretary Dizon that time, sabi niya, yung mga fixers, maghanap na kayo ng racket nyo. So, parang sa halip na i-discourage nila, parang hanap ka ng ibang... wala na kayo dito sa No, but I think the app alone, it discourages them kasi wala na electronic na lahat. So, talagang maghanap sila ng ibang diskarte. I think that's honestly great improvement. Ang magandang vision dyan is everything in one app. Di ba? Uso sa ibang bansa, digital passport na eh. Yes. E-passport ang tawag nila. So if our passport alone sa eGov, alam ko sa ibang bansa kailangan pa din physical passport. Pero still, dito lang sa Pinas, if our main IDs can be digitized and put all in one, kasi ito na yung wallet natin eh, yung phone, di ba? Yes. Andyan na yung e-wallets. Pati yung bank systems, QR na sila. Puro payments. Yung ATM nga, bira na ginagamit kasi for just getting cash, di ba? Pero everything, we are advancing. May progress dito sa Pinas eh. And this is one of them. And sana ma-improve pa siya. I think I would like to see, I don't know, this is far-fetched, but alam natin sa pagdating ng election, when you start voting, kailangan pa i-register. But kailangan mo pa i-register? Dito naman gawin sa eGov. Makikita nyo naman yung activity ng
At least dyan, hindi talaga madadaya kasi yung survey pa lang, pag ginawang survey dyan sa eGov app, lahat naman gumagamit ng eGov app is verified naman eh. Hindi ka magagamit ng ibang app ng ibang tao. Unless kinuha mo yung phone, nilogin mo, pero ang galing ng ano nila, ang galing ng multi-factor authentication nila. Kasi pag nag-login ka, may OTP ka muna by SMS. And then after that, kung naka-iPhone ka or kung nasa high-end may pa din, facial recognition. Tapos siguro sa mga lower-end phones, hindi lang facial recognition, may ibang multi-factor authentication na kailangan gawin. So, safe na safe siya. Pero syempre, alam natin, not all apps are 100% safe. Pero I'm confident enough na 99.99999 safe itong app. Because andyan na yung ID mo and all that. There was only one drawback with this app. Medyo, hindi siya big deal, hindi siya deal breaker sa akin. Pero kasi, ang na-register ko na email dati with the app, parang gusto ko siyang palitan. Currently, hindi mo siya pwede palitan. Yun na siya. Yun na yun. Halimbawa, so itong email, ginagamit ko lang ang email just for the sake of having an ego. In order for you to update it, kailangan mo gumawa ng additional account. And then, pag gumawa ka ng additional account, ika-cancel yung existing account mo. Tapos, hassle lang siya na naman. You have to go through the verification. So, that is the only thing, yan yung setback, yung na-experience ko so far. Kasi gusto ko lang palitan yung email. But apparently, wala pa yung, siguro nandyan, pero medyo lang nakakatamad lang i-edit until everyone demands for it. Yan. So, eGov app, kung hindi mo alam kung ano yung eGov app, it's a very important app. Every Filipino should have it. Kung senior ka at hindi ka marunong mag-phone or kung meron kayong mga kids or baby, pwede nyo sila i-add as add-on families. Yan. Parang add-on, parang go large sa mga Happy Meals or McDo meals, gano'n. Yung add-ons. Yan. So, yan yung maganda. I'm not sure, I've never tried this kasi sa mga fur parents, kung dala nyo yung aso nyo o pusa nyo, I am not sure kung pwede mo sila i-declare, but I think there is a special, I'm not sure. I don't travel with pets kasi, so this works very well. Meron akong dito. I would want to see in the future na pwede ka magbayad through here. So, for example, kailan LTO renewal, online na appearance. Bayad ka at portal, right? Yes. Credit card, GCash, e-wallets, or anything like that. So, dito, I'm looking na dapat meron payment facility in case, for example, magre-request ka ng birth certificate. Instead of calling, although maganda yung PSA, you go to their website, you want to get a certificate, bayad ka na dun sa portal, 2 to 3 days nandyan na sa bahay mo. If they could incorporate that into the eGov, that would be great. Para pindot-pindot, kailangan ko ng birth certificate, bayad na doon, tapos same the convenience of having that. Before eGov, everything was manual. Now with eGov, ang ganda ng progress ng Pinas. Hopefully more Filipinos would use this, but not for the sake na kung gusto nila. But I think it is mandatory. Right now, wala naman sa batas na mandatory siya. Hindi. Pero still, it is mandatory when you travel out na meron kang eGov. Or else, mano-mano ka. Hassle yun. Pag yung iba na sanay sa mano-mano. Ay. Pero I think, siguro pag lumabas tayo dito sa building, magtanong tayo ng 10 to 20 people, siguro baka 10 or 15 of them walang eGov. For sure. That's why we're making this session about the eGov app kasi hindi siya bago. Matagal na to. This started off, not sure if it was during the pandemic, but I know because of the pandemic, ang daming natutuloy na electronic or digital versions of manual systems na meron tayo. Ang ganda nga ng ePhilHealth. Nakita mo? Lumabas na sa'yo? No, hindi pa. Medyo matagal mag-sync yan eh. So, makakita mo naman yan eventually, lalabas yan. Nasa IDs mo, pwede mo i-scroll eh. ePhilHealth. Tapos, natutuwa ako sa eGov. Ang ganda ng interface. Malinis siya. Pag open mo, maaliwalas yung Yun lang, medyo may mga parts na medyo kailangan mo talaga i-browse. Hindi pa din siya ganun ka
user-friendly in terms. But the design, the UI, yung interface, ang ganda. Yun lang yung user experience. Kailangan mo hanapin certain features, certain settings just to browse through. Browse. Browse muna. Oo. Yan. Dito kasi sa features ng eGov, nakita ko, ito yung mga integrated e-government services. So, for example, dapat nga yung mga barangay clearance dito na rin. Di ba? Cedula. Hello. Di ba? Cedula, the basic, LGU documents na kailangan, barangay clearance. Ano pa yung mga clearances sa barangay? Puro barangay clearance for business, for verification. Ang daming ganun eh. Business permits. Business permits, yan. Isa pa yun, yung business permit. Gusto mo magtayo ng negosyo, dapat meron na dyan, right? Yung BPLO na mga city halls, pinaano pa eh. Dapat, ito yung problema, getting city permits. Hindi mo alam kailan lalabas eh. So, dapat may status, di ba? But anyway, yan yung envision natin in the future. So, And hopefully, ma-integrate din nila dito. No? yeah. We're gonna find out kung sino yung project manager behind this or yung nag-lead ng functions ng eGov. We're gonna hunt them down. We're gonna invite them to this podcast. Hopefully, we get them here. Pero for now, download nyo yung eGov, available at Google Play, App Store, and App Gallery. Wow, ads na time.